Ang pagbunita sa maluwalhating mga araw sa halamanan, nang magsimulang maramdaman nina Adan at Eva ang matinding uhaw, init at bigati. At sinabi ni Adan kay Eva, hindi tayo iinom ang tubig na ito, kahit pa tayo ay mamatay, o Eva, kapag pumasok ang tubig na ito sa ating katawan, lalo lamang nito pahihirapan ng ating parusa at ang parusa ng ating mga anak na susunod sa atin. Kaya't kapwa umurong sina Adan at Eva sa tubig, at hindi nila ito iniman, at sila'y pumasok sa yungib ng mga kayamanan. Ngunit nang nasa loob na, hindi makita ni Adan si Eva. Naririnig lamang niya ang ingay na ginagawa nito, at hindi rin makita ni Eva si Adan. Naririnig lamang ang kanyang mga ingay. Sa malalim na pagdurusa, nanagoy si Adan at hinampas ang kanyang dibdib, at tumindig siya at sinabi kay Eva, nasaan ka? At sumagot ito sa kanya, narito ako, nakatayo sa gitna ng karimlang ito. At sinabi niya sa kanya, gunitain mo ang maliwanag na kalagayan na ating tinahanan nang tayo'y nanatili sa halamanan. Sa atin sa halamanan, o Eva, gunitain mo ang mga punong nagbibigay lilim sa atin sa halamanan, habang tayo'y naglalakad sa gitna nila. Mo, o Eva, ang lupain ng halamanan at ang kaningningan yun. Isipin mo ang halamang iyon na walang kadiliman, nang tayo'y naninirahan doon.
Datapwat nang tayo'y pumasok lamang sa iyungib ng mga kayamanan. Ang kadiliman ay bumalot sa atin hanggang sa hindi na natin makita ang isa't isa. At ang lahat ng kaligayahan sa buhay na ito